Let's now head on over to Malacanang. We have mobile journalist Julie Baiza with us, reporting live on the ground. Julie, what's happening over there? Yes po, usaping China rin ang napag-usapan sa press briefing kanina. Firm at diplomatic daw ang posisyon ni Pangulong Bongbong Marcos sa gitna nga ng palitan ng maaanghang na salita o word war ng mga opisyal ng Chinese Embassy at ng ilang senador. Nirerespeto rin daw ng Pangulo yung kalayaan sa pamamahayag ng mga senador at maging ng Chinese Embassy. Kaugnay nga po yan nung sinabi ng Chinese Ambassador na yung ipinasang resolusyon ng Senado ay nagsusulong lang nung sarili nilang interes. Hindi na rin daw saklaw ng Pilipinas yung naging desisyon at polisiya ng China doon naman sa pagbabawal na makapasok sa mainland China yung mga opisyal ng kalayaan. Gaya rin ng hindi rin daw saklaw ng China kung anong magiging hakbang or ginagawa ng administrasyon tungkol naman sa usapin. Sa ibang issue naman po, tinawag ng palasyo na panibagong kasinungalingan yung mga sinabi ni Vice President Sara Duterte na kung sino raw yung nakikitang senador na tumutulong sa kanya hinaharas ng administrasyon. Sabi ni Castro, ilang beses na raw na nagpakalat ng fake news si VP Sara. Gaya raw po nung pinahayag niya na pangit yung kalidad nung ibinebentang 20 pesos na bigas na programa ng administrasyon. May fake videos din daw at saka mga altered police blotter na inilabas noon yung kampo ng mga Duterte. Laban naman daw po kay First Lady Liza Araneta Marcos. Yung mga ganyang statement, ang sabi ni Castro, just tell it to the Marines. Bukod naman po kay VP Sara, bumuelta rin si Castro kay dating presidential spokesperson Harry Roque. Kung maalala po natin, kumalat yung picture at saka yung tanong ni Roque na kung may colostomy bag ba si PBBM at na-diagnose daw po ng colon cancer di umano matapos ngang magkaroon ng diverticulitis. Sagot ni Castro, fake news peddler din daw po si Roque at hindi na rin din dapat paniwalaan. Nanawagan din ng palasyo sa publiko na wag na daw ipakalat yung mga impormasyon na malinaw naman daw pong walang katotohanan. Pero Julie, did Claire Castro address what was in that or what appeared to be in that photo? Was that photo Photoshop or was he just wearing a belt bag? Ang sinabi lang ni Yusek Claire, that same day naman, yung doon sa larawan na yun, Bukid, meron naman daw picture na nagtataas ng kamay si Pangulong Marcos. May mga video naman daw kumakaway sa publiko at nakikita naman na walang anything doon sa kanyang barong. Kanina din po yun yung sinabi ko na na observation ko kasi I was there nung nagkaroon ng ambush interview that day doon sa larawan na yun. And wala naman din po akong nakitang any bag doon sa may lower part, abdomen ng Pangulo. So was the photo manipulated? Kasi the photo at least appeared to show something there. Hindi po, wala pong may nakaumbok. Pero wala pong sinabi ang palasyo, walang explanation si Yusek Claire kung ano siya, kung belt ba siya or kung ano yung nakaumbok doon sa kanang bahagi. O nag-unli rice ng tanghalian. Nasabik po sa rice kasi kung maalala niyo, sinabi nga nag-soft diet. Ed? Kasi masyado namang maliit yung for colostomy. Ganun ba? Actually, he's lost weight. Nakita ko yung photo masyadong maliit. Opo, at saka yung barong nasuot din po niya puti naman po kumbaga parang maaanino mo naman kung ano yung nasa loob. Mo. Sabi ng ibang doktor, baka daw merong diagnostic something dito, pinapala ng plaster. Kasi masyadong maliit. Naparami lang kain, Ami. Naparami lang kain ng humba. Nakakaba na siya. Kasi kayo, criticize ng health niya. Ayan tuloy, mag-junket dun sa New York. Hindi nga I mean, para lang ipakita na kaya niya mag-travel. Paano naging unli rice? I think he's lost weight nga Hindi ba? He looks skinnier, a little bit skinnier now. Medyo umaano na siya. Bumabalik uli yung niya. Hindi daw siya makakain O yan, nag-ano na. Hindi na siya kasimpayat nung yung hindi pa siya lumalabas. Medyo mas mataba na po yung neck niya na very visible na pumayat. Yeah, if you notice his barongs are pretty mag-i-speech na kung naghanap ng dahilan para mag-abroad para makita nyo na malakas pa siya. Pero makikita naman po ulit namin siya bukas at nakita naman namin siya last week. Okay. Hindi na siya ganun talaga haggard na haggard siya nung Yeah. Nung naka-confine, nung nandun lang siya sa Malacanang. Okay, we'll leave that there. Thank you so much for your update. That was mobile journalist Julie Baiza reporting to us live from Malacanang.